So, saktong dalawang separelings yan mga kares. So, yan. Yung bungalow house ng aso ni boss. So, ipopulwid na lang namin ito mga kares at mag-i-aero na tayo. So, pag natapos itong i-aero, magpapalitada na. Mga kares, update lang tayo dito sa part 3 ng ating bungalow house ng aso. So papasilip ko sa iyo kung ano yung mga natapos na namin, guys. So yan, ito na lang muna yung video natin. Para tuloy-tuloy lang yung ating pag-YouTube para kahit paano may ma-share naman tayo sa inyo. Si Kuya Ares, so natapos na yung nung nakaraan na nag-deliver tayo ng kalan, hindi uling na may blower. So yung kay Ma'am Janet Dumdum, nag-order ako sa Shopee ng blower niya kasi mahina pala yung na-order ng anak ko, yung 30 pa lang siya, 38 amperes. So 12 volt siya pero 38 amperes lang. So yung kailangan pala dun sa blower 1.20 ampere o 2 ampere dapat. Hindi porket magkaparehas lang sila, siya na, pero iba pala sa ampere pala magkakatalo. So mahina. So nag-order ako. So hinihintay ko pa sa Shopee kung kailan darating. So kay Ma'am Janet Dumdum, sobrang tagal na ng kalan mo, ma'am. Pasensya na po. So pag natapos baka sa linggo ipapaship na namin ng anak ko. So hindi siya naipaship nung nakarang kasi nung ginamit ko mga kares, kumbaga papugak-pugak kayo. Kung apoy niya kares at mahina yung blower. So at isa pa malayo yung daluyan ng hangin. Kaya ayusin natin bago natin ipaship yung ating double burner na may anti-liab. So dito muna tayo sa kan. So alas 5 na kasi ako umuwi mga kares, kaya wala tayong time. So sa hollow blockan na pinagagawin ko sarado na. So na-stop na yung paggagawa ko ng hollow block mga kares kasi nagsara na si boss. So dito na lang tayo gagawa sa kulungan ng aso niya at sa bahay niya. So magsasara na yung hardware na pinapasukan ko. So sayang at hindi ko napatapos yung anak ko sa kala ko doon ko siya mapapatapos sa pag-hollow block kasi matagal na ako, may 10 years na ako sa hollow block maker mga kares. So sana may matanggap naman tayo kahit konti para kay boss. So kay boss sana baka naman. So papasilip ko lang sa inyo itong bungalow house ng aso ng boss. Magtatrasis kami ngayon mga kares. So yan, para kahit umulan bumagyo, may magagawa tayo. So bago tayo magpalitada, bububungan muna natin. So kahapon nakapag-flooring kami. So ito yung isang na-flooringan. Harap pa lang siya para pag tinayos ni boss okay na. So pinatag na namin itong mga iba. So ayan. So mas mataas doon. So ito naman yung 5 feet. So nakikabit ko na yung mga tubo. So yun yung Puso Negro. So mas mataas sa likod para dito babaksak yung tubig kasi hindi lupa ni boss yung sa likod. So ayan mga kares, ang luwang ito. So ito yung bungalow house ng aso ni boss. So trabaho muna tayo mga kares. So ayan mga kares, nagkakabit na ng stopper yung kapatid ko. Yan, para sa zipper links. So 80 yung layo niya kasi tinansyan na lang namin para sa 5 zipper links.
So hindi pa namin kinakabit sa pinakataas kasi hindi siya eskwalado. So tumbado kasi yung pader kaya hindi na namin na eskwala. So itong harap lang ang eskwalado mga kares. So habang ako makakalsa nagkakat ako ng pang-stopper. So 30 so 5 So 30 stopper yung gagawin ko. So ayan, natapos na tayo. So update ko kayo pag inangat na natin yung mga yon. So pag naisampan na natin yung mga wine-welding ng kapatid ko, kakabit na natin yung mga zipper links. So parang buo na. So magpo-pulwid na lang tayo. So itong pinakatungtungan natin na papatibayin na natin. So ang magpapatibay na lang dito mga kasi yung ilalagay namin na tubo dito. So hindi ko alam kung anong lalagay ni boss dito, o Stillmatic o Cyclone. So mas maganda sana kung Stillmatic. So sabihin ko kay boss na Stillmatic na lang, mas magandang tignan. Siyempre ginastusan na niya, di Stillmatic na, mas maganda. So pag nabubungan namin ito mga sa palitada. So yung zipper links mga kar sa tres, kaya 2.5 lang ito itong kinabas ko. So nakompleto na ng kapatid ko mga kar sa pinupulwid na lang. Ayan. So mas maganda kung dito sa baba ispat yung mga yan para isalpak na lang sa taas. So okay na. So kagandahan lang sa amin mga kalsa, kami na yung mason, kami na yung pagpintero, kami na yung welder. So kompleto. So yan lang po yung advantage namin. Wala ron kami, pwede sa labor yan. So napakaluwang itong kulungan ng aso mga rin. So nabuhusan ko na itong isa. So wrap pa lang yan. So, ito yung bungalow house ng aso ni boss. So wala pa yung pera ni boss, kaya dyan ipapatayo yung bahay niya. Dito sa malapit sa kulungan lang. 20 minutes later. So yun mga karsana, isampan na namin yung mga zipper links tsaka itong mga ginawa namin tungtungan yung mga stopper nya. So yan na. So yung isang zipper links dito. So dito namin ginawa yung squall nya. Yan. May tansing yan. So naka-squala na po yan. So magpupulwid kami ngayon mga kalsa at bukas magbububong. So pag napulwid na namin yan, mag-pero na kami. So halos saktong dalawang zipper links
So, saktong dalawang separelings yan mga kares. So, yan. Yung bungalow house ng aso ni boss. So, ipopulwid na lang namin ito mga kares at mag-i-aero na tayo. So, pag natapos itong i-aero, magpapalitada na. So, yan muna mga kares. So hanggang dito muna mga kares, pag di ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na po at pindutin na lang yung notification bell para lagi kang updated sa mga susunod ko pang video. So pag na-followed na namin to, magbububong na tayo o mag-i-aero. So pagkatapos nyo, palitada na mga kares, o di kaya sa flooring. So dalawa lang kami ng kapatid ko mga kares, itong ginagawa namin na bungalow ng aso. So, salamat sa panonood dito sa ating ginagawang bungalow house ng aso.